Hello, hello, Pisces Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong May 4 hanggang sa inyong May 10. So mga Pisces, ihanda mo na yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, i-prepare mo yan. Sa dulo po babasahin natin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Pisces ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week, you have beautiful. Siya nga pala mga Pisces, salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, and sa mga bagong subscribers natin, hello po, welcome po sa ating channel. Please po tulungan nyo ako na mapalaganap pa natin itong Pisces reading sa marami pang Pisces. So please share our videos and please continue liking, commenting, and not skipping the ads. That is the only way to support me every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang The Wheel of Fortune. Congratulations muna. Palakpakan muna, napakaganda. It's all about you turning your fortune around, no? Kung ngayon parang feeling mo hirap na hirap ka, asahan mo itong May 4 to 10, simula na ng pag-angat or pagganda or pagbilis ng mga bagay-bagay. Example, nalibre ka sa pamasahe, nabayaran ka bigla sa utang, or yung tinatrabaho mo biglang dumali, akala mo matagal pero mabilis lang pala. Yung inakala mo na sermon, hindi ka pala sinermonan, pinuri ka pa, di ba? So, asahan mo yung mga lucky moments sa buhay mo this week na talaga magpapaganda ng linggo mo. Congratulations po. In the area of your core energy, meron kang the Ace of Swords. This is really a breakthrough card. So, ibig sabihin, talagang meron kang pambihirang panalo this week. Okay? Kung akala mo hindi mo magagawa, pero bigla-bigla, boom, nakahabol ka sa free throw. Kumbaga parang sa basketball, talagang naka-lay up ka ng bagong score. No? At bago pa maubos yung oras, nakapuntos ka, parang ganyan. So asahan mo this week na mapapanalo mo yung isang bagay na akala mo hindi mo kaya pero magagawa mo lagpasan. Okay? Many of you are also having this good health, ano? Kung itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang naapektuhan ng health mo, masakit ang ulo, masakit ang likod, may sipon, may lagnat, asahan mo yung pagbuti ng kalusugan mo this week. Okay? For many of you, tinatawag ka ng yung spirit guides na makipag-usap ng maayos. Kung meron ka mga dapat na ka-meeting, ka-negotiate, kausap, no, meron kang taong pakikiusapan, asahan mo yung magandang andar ng communication ninyo this week. Okay? Ace of Swords, the Eight of Wands. Yes, you're now going to the right direction. Pag po lumalabas si Eight of Wands, talagang indikasyon to na everything is going smoothly, rightly, in the right direction. Kaya wag mo nang questionin pa yung buhay mo dahil nakatadhana ang mga mangyayari sa'yo this week. Sabi dito, kung ano man tong good news sa darating, maaring merong impormasyon tungkol sa mga inaasikaso mo or good result sa mga ipinaglalaban mo, asahan mo yung great celebration this time dahil you will realize na parang wow, nakaya ko, nagawa ko, nalagpasan ko at bumibilis na yung acceleration at andar mo sa mga bagay-bagay. Congratulations po. So, mga Pisces, ano ba tong mga gusto mong bumilis na sa buhay mo? Meron ka bang inaasikaso ngayon na gusto mo ng matapos or makuha agad? Comment down below, i-manifest natin yan, isulat mo yan. It will happen for you this week, okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Two of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, sa mga options mo daw, parang meron pang other options. Parang hindi ka daw dapat makontento lamang sa dalawang natitirang option. Parang meron pa daw dyang iba. Kaya you need to keep your options open. Huwag kang agad mag-conclude sa mga bagay-bagay dahil meron pang iba dyan na mas magaan, mas maayos, mas mabuti, mas preferable para sa'yo. Kaya huwag kang mag-settle agad sa
isang desisyon now kasi may lalabas pa, no? So open your eyes, open yourself para makita mo yung other best option for you. Okay? Two of Swords, the Hanged Man. Yes, kung ngayon nabibitin ka, kung ngayon parang hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin, mas importante talaga na upuan mo tong issue, no? Pinapayuhan ka na itong walang kasiguraduhan, itong parang na-delay ka, nakatenga ka. This is your best moment. Bakit? Kasi dito talaga lalawak ang pangunawa mo. Makikita mo ma-figure out mo na parang, ay, hindi lang pala tong dalawang tong option ko, meron pang iba. So, kung nahihirapan ka ngayon sa dalawang magkaibang bagay, tignan mo sa ibang perspektibo para malaman mo na, ay, bakit yan lang pinamimilian ko, meron pa namang iba. Pwede pa pala yun. Pwede pala ako dyan. Hindi lang ako limited dito. Parang ganyan. So, broaden your horizon and you will see the other better option. Okay? Maganda yan para sa'yo. So, Pisces, taga saan po kayo? Saan po kayo nanonood ng ating reading for today? At ano po yung fiesta na maganda sa lugar ninyo? Congratulations. Comment down below. In the area of what you need, meron po kayong the Four of Wands. Si Four of Wands is all about celebration, having fun, no? Having a great time with your family. Sabi ko kanina, congratulations kasi meron kang reason to celebrate this week. Either naaprubahan ka, or yung loan nakuha na, or meron ka na panalunan, no? Napakagandang bagay ito. And nakita ko dito na hindi lang ikaw ang mag-celebrate, kundi buong family, no? Meron kang milestone or meron kang goal this week na talaga namang ang galing-galing mo, nakuha mo, naabot mo, and magpapakain ka or magse-celebrate ka because ito yung isang bagay na hindi mo akalaing makukuha mo or maabot mo. Congratulations. The Four of Wands, the Hierophant. Hierophant's all about stepping forward. Parang paangat ka sa isang hagdan. Parang ganyan. Kung nandito ka, may next level na. Parang ganon. And in this endeavor na talagang matutumbok mo, Pisces, kailangan dito ng kahandaan mo na pag-aralan din siya. No? Hindi pwedeng pag naabot mo yung milestone, titigil ka na dyan. No. The fact na naabot mo, the more na kailangan mo siyang pag-aralan lalo. Para nang sa ganon, makip mo siya for a very long time, tumagal sa buhay mo, at lalong maging productive, lalong maging effective sa'yo in the long run. Okay? So halimbawa, nakapasa ka na sa licensure exam, syempre pag-aaralan mo pa yung talagang trabahong yun, di ba? Kumbaga ang learning hindi natatapos. Kung talagang gusto mong umangat, kailangan you are ready and prepared to really study everything. Nang sa ganon, tumagal talaga yung effectiveness ng goal na to sa'yo. Okay? Importante yan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Four of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guide Pisces na, parang panahon na for you to let go of something nang sa ganon maipanalo mo yung isang bagay. Parang meron kang dapat bitawan totally in order for something to come in. Your spirit guides are telling you, masyado daw kasing puno ang kamay mo. Punong-puno na siya, pero naghahangad ka pa rin ng bago. Kaya siguro napapansin mo bakit ang tagal dumating, bakit ang hirap, bakit parang ayaw pang pumasok. It's because punong-punong-puno pa yung kamay mo. So, make sure na this time around, you are now ready to let go. Let go of something na alam mong hindi na siya applicable sa'yo. Nang sa ganun, kapag bumitaw ka sa isang bagay, papasok na ng mas mabilis yung bago ngayon. Okay? Siguro ramdam mo naman yan na punong-puno na yung schedule mo, paano mo pa i-entertain itong bagong trabaho, di ba? O kaya punong-puno na yung paper sa lamesa mo, hindi ka na makatanggap ng mga bagong gagawin. So, it's all about you eliminating what's not yours and embracing something new. Okay? Four of Pentacles, the King of Pentacles. Okay. Now, for many Pisces dyan, you are really thinking of having a stable income, stable na pagkakatrabaho, or stable family life.
At meron kang iniisip na plano dito na magpapatatag or magbibigay sa iyo ng stability in the future. Halimbawa, balak mong simulan tong bagong trabaho, balak mong simulan tong bagong project or bagong negosyo. Alam mong promising to at malaki talaga mabibigay sa iyo nitong stability. Pero sabi ng yung spirit guides, paano mo to makukuha ng buong buo kung wala kang lakas ng loob na bitawan yung kabitaw-bitaw at yakapin tong bago. Ramdam ko dito na meron kang pagnanais for something new, pero takot kang gumalaw, nakaganyan ka lang. Niyayakap mo ng mabuti yung sarili mo because you don't want to fail, you don't want to make mistakes. Kaya kahit gano'ng kaganda yon, ayaw mo pa rin yakapin, ayaw mo pa rin gumalaw. So panahon to for you Pisces to let loose. Let loose. Meron naman taong tutulong sa iyo para lalo mong manamnam ma-enjoy yung bagong milestone na pupuntahan mo. Kaya importante, maging malinaw sa iyo yung mga options mo para once na makuha mo na yung dapat na desisyon, ay totally mayakap mo to ng buong buo. And buo na sa loob mo at sa isip mo kung ano yung mga dapat nang i-let go. Because hanggat hindi pa buo sa isip mo yung kabitaw-bitaw, mahihirapan kang papasukin to Okay? Importante yan para sa'yo. So, in your near future, you have the Three of Swords. Si Three of Swords ay indikasyon para sa'yo, Pisces, na kailangan mo laging i-let go kung ano man yung mga nangyari in the past. Parati kang maraming hang-ups or siguro mapapansin mo to sa buhay mo na parati mong bukang bibig yung nakaraan. Parati mong bukang bibig yung mga bitterness na nangyari before or yung mga kasawiang palad before. May bitterness pa dyan may galit pa, may hinanakit pa. At pinapayuhan ka dito na in the near future, kung talagang gusto mong umikot ng maganda sa iyong kapalaran, you need to heal. Maghilom ka. Tama na yung bitterness dyan. Tama na yung sakit or paghawak mo doon sa mahasamang bagay. No? Kasi pag inalpasan mo yan, doon gagaan ang buhay. At pag magaan ang buhay, mabilis pumasok sa buhay mo, sa paligid mo, yung energy of swerte. No? Kung painful to ngayon, magbabago na yan. Ang kailangan lang talaga, ready ka to embrace those changes. Okay? Ang iyong Three of Swords, the Eight of Swords. Yes, kinukulong ka ng mga takot mo. Kinukulong ka ng mga past experiences mo at iniisip mo, naku, baka maulit-ulit. Naku, baka masaktan na naman ako. Naku, baka mapahamak na naman ako. Baka umiyak na naman ako. Kaya imbes na gumalaw ka, lalo kang hindi gumagalaw. Lalo kang hindi nagka-try. No? Feeling ko yan ang lesson sa'yo this week. If you want to win something, if you want your kapalaran to really revolve in your favor, kailangan mo talagang kumawala at bumitaw sa mga kabitaw-bitaw nang sa ganon maabot mo yung full potential mo. Meron sa inyo takot na kumilos. I don't know why. You're so afraid to make a move. Dapat noon pa yan pero pinapatagal mo ng pinapatagal kaya lalong tumatagal din yung pagpasok ng swerte sa'yo. Sa panahon na to, para pagkatiwalaan mo ang sarili mo, huwag kang matakot na maulit yung dati. Huwag kang matakot na baka masaktan ka. Because kung talagang natuto ka sa past, hindi ito mangyayari ulit. Okay? In your challenge, meron kang the Seven of Cups. Si Seven of Cups, sabi dito, sabi ko nga kanina, maraming options ka. Marami pang ibang lalabas dyan at hindi mo kailangang makontento lang sa dalawang magkaibang bagay. Kapag nilawakan mong isip mo, marirealize mo na, ay, meron pang ibang option, meron pang ibang chance or ibang paraan para sa akin. So, ngayon mag-a-arise yan, lalabas yan yung mga option na yan. At kailangan dito, clear ang mind mo. You have the clarity in your core energy. But here, in your challenge, talagang maguguluhan ka for a second. Maguguluhan ka na, ito ba ang dapat kong gawin o ito? Baka naman mas applicable to. Baka mas practical to. Alin kaya dito? Hindi ko na alam. Imbes na makatulong yung mga options or other things, lalo ka naguluhan. Pero sabi dito, kailangan talaga nating alamin sa ating sarili, ano ba talaga ang gusto ko? Ano ba talaga ang malapit sa puso ko at isip ko? Doon ka magsimula. Kung saan panatag ang puso, yun ang piliin mo. Because that is your intuition telling you to pick the right thing na kaya mo this time. Okay? Seven of Cups, you have the Queen of Cups. Okay. Sabi dito ng yung spirit guides, alam niya na iniisip mo rin na maraming
yung gastos, iniisip mo rin yung gastos sa mga pipiliin mo. You're taking into consideration yung mga mawawaldas na pera or masasayang na pera kapag nagkamali ka ng pili. Di ba? Iniisip mo na, ay naku, baka mamaya i-judge lang ako kasi nagsayang ko ng pera kapag nagkamali ako dito. Naku, kailangan ko talagang pag-isipan to ng mabuti. Ramdam naman kita dyan. Pero sabi dito ng yung spirit guides, kakatakot mo sa maraming factors, lalo kang walang pinipili. Lalo ka naduduwag sa isang bagay. So, pinapayuhan ka dito na itong financial needs mo, itong bagay na ito, ramdam ko na it will be taken care of. Okay ka, ligtas ka, safe ka. Pagdating sa mga resources mo. Pero lalo itong lalayo kung papatagalin mo pa yung sobrang pag-iisip. Pinapayuhan ka dito na idikit mo sa yung reality, yung expenses mo sa pipiliin mo. Kaya ba ng pera? Kaya ba ng budget? Sabi dito, wag kang mangutang. Yung narinig ko, wag kang mangungutang para lang simulan to. No? It's because baka mahirapan kang ibalik kapag nangutang ka pa. So, do not borrow money. No? Sabi dito, gamitin mo yung meron ka ngayon para panimula sa pipiliin mo. No? Maging practical ka, maging madiskarte ka. Huwag kang uutang ng pera na maaari ikalubog mo. Okay? Importante yan for you. In your fortune, meron kang in the flow. Everything is smooth sailing. Yes, with the 8 of Wands here, telling you na bibilis na, aandar na. Wala nang delay, especially kapag nakapamili ka na. Dire-diretso na yung simula mo sa next chapter ng life mo. Okay? In your fortune, you have the moon card. Sabi dito, kung ano man yung malabo, lilinaw. Kung ano man yung walang sagot, naku, may sagot na. Kung ano yung walang kasiguraduhan, ngayon sigurado na. Kung ano man tong mga ginagawa mo na parang hindi mo alam kung kanan o kaliwa, aatras ba ako, aabante ba ako, merong definitive answer this week na magpapalinaw sa direksyon mo para sumuong ka na sa pagpapaikot ng kapalaran. Sabi dito, kung meron ka mang temporary problems, naku, mawawala din yan. Kayang-kaya mo yan lagpasan, kayang-kaya mo yan tawiran, at hindi ka habang buhay na mamroblema para dito. Okay? Temporary problems lang to, kayang-kaya mo tong lagpasan. Sabi rin dito, napakatalas ng yung intuition, Pisces. Napakalakas, no? Kapag meron kang kutob sa taong ito, pakinggan mo yan. Kapag meron kang kutob na kaya mo to, sige, ipaglaban mo. Your intuition will tell you what to do. So listen to that. Okay? Moon card, the 9 of Pentacles. Okay. Sabi dito ng yung spirit guides, ngayon unti-unti ka nang nagiging independent. Hindi ka na nakakiling or nakadepende sa ibang tao. You are now trying to build your empire. You are now trying to find what makes you happy. At doon nag-uugat yung sagot sa mga tanong mo, no? Sabi ng yung spirit guides, kung saan ka masaya, kung saan ka kikita, kung saan ka ha-harvest ng magandang bunga, doon ka. Kasi nakita ko dito, kung saan ang puso, doon ka talaga mag-e-excel. Doon ka huhusay. Doon ka kakamal ng maraming pera. Doon ka yayaman. Kaya sa kabila ng mga tanong at takot mo at alinlangan mo, pagmahal mo, pag gusto mo, ipaglaban mo. Kasi talagang malaki yung chance mo na umunlad dyan. Okay? For some of you, pinapayuhan ka rin dito na sa kabila ng mga kaguluhan sa paligid, always be thankful. Always be grateful. Kasi meron ka pa rin na mga gusto mo sa paligid mo. At indikasyon yan na kung binibigay nga sa'yo dati yung gusto mo lang before, what more pa kaya yung mga pinagdarasal mo pala ngayon, di ba? So, malaking pruweba yan na ibibigay din sa'yo yung mga gusto mo. Pero you need to really enjoy muna what you have now para habang tumutuloy ka, mahugulat ka na lang na parang, wow, ang layo na narating ko, nakuha ko na yung mga gusto ko, I am now enjoying my life. Okay? In your divine messages, meron kang luck is on your side. Sabi dito, talagang yung swerte ay talagang kakambal mo ngayon. No? Congrats, congrats, congrats. Talagang pinapanigan ka ni kapalaran. Maswerte ka this week. In your divine messages, meron po kayong the 7 of Swords. Alam mo, sabi dito, kung meron kang ginagawa ngayon, ilihim mo muna yan. Huwag mo muna i-broadcast. Bakit? Kasi maraming tao ang inggitera sa paligid. Baka mamaya i-jinx nila yung ginagawa mo, mapornada pa. So, if you're working on something, ilihim muna, itago muna, in shadows muna. Kapag tapos na, kapag okay na, sige, saka mo i-broadcast para wala na silang magagawa.
But for now, if you're cooking something, kung meron kang pine-prepare, meron kang inaasikaso, ilihim mo na yan nang walang pakialamero sa paligid. Okay? Seven of Swords, the Ten of Swords. Siyempre, nanggaling ka na sa bigat, sa hirap, sa pagod, sa kayod, alam mo na ayaw ko nang bumalik doon, umiiwas ka na, lumalayo ka na, at very very active ka nang sa ganon hindi ka bumalik dito. Sabi ko nga, umiikot na yung kapalaran mo, pero yung kapalaran na yan iikot sa kilos mo. No? Ikaw ang magpapakilos ng kotse, ikaw ang magpapaandar ng elevator, ikaw ang magpapaganda ng garden mo. No? Kailangan meron kang effort nang sa ganon hindi ka na makabalik pa sa pinanggilingan mo lugmok. Kaya kung meron kang gagawin talaga, silence lang, tahimik lang. Huwag mo na munang ipahalo o ipa-involve ang ibang tao nang sa ganon hindi mapurnada. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have September. O mga Pisces, meron ba kayong special occasion pag September? Halimbawa, birthday ng kapatid, ni pinsan, or anniversary? Kung yes po, ibig sabihin this reading is for you. Pero kung wala naman, meron daw po kayong milestone sa Setyembre. Congratulations. You also have frying pan, trouble, and accusation. Sabi dito, kung meron kang mga gusot, away, or hindi pagkakaunawaan, kayang-kaya mong depensahan ng iyong sarili. You also have heart, love, deep affection, and caring. Sabi dito, mahalin mo lahat ng mga bagay na meron ka, pahalagahan, tulad din Nine of Pentacles, nang sa ganon dumoble yan, trumiple yan. Okay? You also have needle and thread. A sincere wish will be granted. Wow! Congratulations! Meron daw po kayong isang wish na matutupad this time. Congrats po. So, ang outcome nyo po for May 4 to 10, you have the 8 of Cups. Yes, ready ka nang talagang umalis, gumalaw, at pumunta sa direksyon ng kaligayahan mo or wish fulfillment mo. Ramdam ko dito na hindi ka na masaya sa current life mo. Parang sabi mo, sawa na ako, ayaw ko na dito, pagod na ako. Marami ka nang na-realize marami ka nang naunawaan at saka naintindihan na itong bagay na to na pinahalagahan ko for a very long time, hindi siya para sa akin. Ngayon, matapang ka na para tumayo, kumilos, at talagang gawin yung magpapaligaya sa'yo, magfo-fulfill sa'yo, magpa-satisfy sa'yo. May pambihira kang tapang to do so this time. 8 of Cups, you have the 7 of Cups. Yes. Now, talagang meron ka ng pipiliin na option sa buhay mo. Meron ka ng ginagawa para yung pangarap mo ma-bring down in your reality. It's all about you doing the work so that yung dream ay maging realidad, yung minanifest ay maging tangible, at saka yung pangarap lang noon ay ngayon ay ginagawa mo na sa buhay mo. So, go on. Kung dapat mong iwanan yung mga dapat iwanan, the right door will open for you na magbibigay sa iyo ng katuparan ng gusto mo. Congratulations. Okay? So Pisces, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on this one question. Inhale and exhale. Ang sagot sa yung tanong, you have the Page of Swords, the Ten of Swords, and the Ace of Pentacles. Beautiful. At the bottom of your deck, you have the Fool card. Ooh, meron kang bagong gagawin ngayon or bagong itatry or bagong pupuntahan na totally bago sa'yo kaya medyo kinakabahan ka. Sabi ng yung spirit guides, do not doubt yourself. Ito na yung simula ng pagbangon mo. Nanggaling ka sa lugmok, sa hirap, sa pagod, sa kayod, sa pagkadapa. At nagbubukas yung isang bagong pagkakataon para sa'yo. And you just need to be excited and do your best para aralin siya, no? Magkalkal ka na maraming impormasyon nang sa ganon, pag kinuha mo to, walang duda, iyong-iyo yan, no? Kaya panahon to for you to have this effort, Pisces, na pag-aralan kung ano tong bagong dumarating para paghakbang mo, walang aberya, walang problema, walang antala, no? Ito na yung pagkakataon mo. Pumapasok na sa iyo yung araw. Sumisibol na sa iyo yung araw. Binibigyan ka ng bagong chance. So, do not waste it. Okay? Huwag mong sayangin. Huwag mong ipagsawalang bahala. Hindi lahat ng tao binibigyan ng ganitong pagkakataon. Kaya, brace yourself. Take a risk. Fight for this new thing. Isuong mo yan. Lumaban ka, tumalon ka para sa biyayang ito. At armasan mo ang sarili mo ng pag-aaral. Kaya mo namang aralin yan, kaya mo naman siyang aralin as you go along, no? Dapat ikaw yung uri ng tao na humble enough to admit na
Sige, aaralin ko yan. Sige, babasahin ko yan. Sige, pag-aaralan ko to. Kasi kapag ganun ka ka-humble, madali sa'yo makaangat at madali sa'yong yakapin ng buo itong bagay na to at papabor sa'yo yung magandang simula. Siyempre, lahat naman ng bagong simula mahirap. Lahat naman ng bagong gagawin ay nakakapagod, nakakadrain, nakakatakot, di ba? Pero sa simula lang yan. Kapag dinedire-diretso mo yan, talaga namang bibilis ka na, you're gonna be equipped of the knowledge and expertise na kinakailangan mo at mapapatubo mo na to ng bonggang-bongga sa life mo. So do not doubt, no? Kung ang question mo yes or no, the answer is yes. Sige, tulayan mo, yakapin mo, bumangon ka na dyan at simulan mo yung proseso because this is something good para sa'yo. Okay? So Pisces, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 4 to 10. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Pisces this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.